Tulog na ang anak mo at marami ka ng free time. Huwag mo aksayahin ng free time mo sa walang kwentang bagay. Oo, alam ko na meron kang gawain. Mga hugasin sa lababo, labahin. Pero pagkatapos ng yun, ano pang gagawin mo? Mag-scroll sa social media? Mag-check out ng mag-check out? I mean ako, make your free time productive. Kaya sa video na to, mag-share ako ng mga online jobs na pwedeng-pwede sa ating mga nanay. Stay at home mom, single mom. Basta ito yung mga pwede natin pagkakitaan habang natutulog ang ating anak, nasa school sila. Basta pag may free time ka. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel for more videos like this. At mag-follow ka na rin sa aking TikTok dahil nag-share din ako dyan ng mga relatable contents at nakikisaw-saw rin ako sa mga issue. Okay, so pag-usapan na natin mga online jobs for moms this 2026. So before we begin, I would like to set our expectation dito sa mga pag-uusapan natin in this video. So syempre tayo mga nanay, yung mga type of online job na priority nating hanapin is yung merong flexible time, home setup, and syempre tayo mga nanay, dapat meron din tayong real skills. Kasi yun yung ima-market natin sa ating client. Yun yung reason kaya tayo kukunin ng client natin doon sa skill na meron tayo. And we have to know that income depends on skill, client, schedule, and availability. Apply only through official websites or trusted job boards. So later on, I will show different websites kung saan tayo pwede mag-apply depending doon sa mga online jobs na pag-uusapan natin. Then check if the role is part-time, full-time, freelance, or project-based. It's really one of the most important things to consider kasi syempre tayo mga nanay, yung oras natin is really important, 'di ba? So bukod sa pagwo-work online, meron din tayong trabaho sa pag-aalaga ng mga anak, sa pag-aasikaso sa bahay. Do not pay an application fee just to be hired. Some platforms have tests, waiting list, or no project at times. So, ito yung magbabalance sa ating expectation, guys, ha. Sa mga isi-share ko na website, may mga tendencies na ganito ang makikita natin. Kaya, it's really advisable na mag-apply tayo sa mga multiple websites kasi libre lang naman ang pag-a-apply. Kaya, sagarin na natin. Okay, so there are 7 online job lanes for moms this 2026 and each one of them pag-uusapan natin. Okay, so number 1 is virtual assistant or executive assistant. Actually, guys, this one is one of the best online job para sa ating mga nanay. Kasi tayo mga nanay, we are best known as organized, 'di ba? Tayo mga nanay talaga, hindi tayo mapalagay pag marumi ang kapaligiran, pag magulo yung mga gamit. Kaya itong online job na to is isa sa mga maisasuggest talaga sa ating mga nanay. So ano ba yung mga common task? Email and calendar management. So, organization yan, guys, di ba? Data entry and research. Detail-oriented. Client follow-ups. Mahilig tayong magpaalala lagi, di ba? Travel or appointment booking. So, mahilig tayong mag-set up simple SOPs and admin reports. So, dito, guys, hindi nabanggit yung mga creative virtual assistant like yung photo editing, video editing. Kasi some of the projects na ganon will require you a lot of time to think, a lot of time to sit down in front of the computer. Kaya hindi na isama dito yung creative virtual assistant. Okay, so where to apply? Nandito na tayo agad, diba? Screenshot nyo na lang yun tapos puntahan nyo yung mga links. So first here we have Athena, Wing Assistant, Donverse, virtualstaff.ph, and Online Jobs PH. So, yung mga iba dito, like yung Athena, Wing Assistant, is mga agencies yan sila. While dito naman sa virtualstaff.ph, if I'm not mistaken, or dito din sa Online Jobs PH, is ito yung mga online job portals na kung saan makaka-contact ka directly with the client. As much as possible, no, kung gusto nyo talaga, seryoso kayo sa pag-a-apply as a virtual assistant, applyan nyo to lahat. If you're a beginner, start with admin VA, inbox support, or research task. Yung mga ganong klaseng pagtatrabaho online. And syempre, kung beginner ka, I would recommend na mag-sign up din kayo for an account dito sa Reni AI. Kasi dito, meron ka ng checklist kung ano yung mga kailangan mong i-prepare before ka mag-apply for an online job. So, may kita nyo dito, guys, that I am already 100% ready sa aking pag-a-apply dahil meron akong training, certified na ako, meron akong equipment, ID verified, may portfolio na rin ako, and intro video. Lahat ng yan is dito ko ginawa sa Reni AI. So, as you can see here, guys, ayan, may mga certificate na ako na kung saan kahit wala akong experience sa VA, i-flex ko na meron akong knowledge sa paggagawa ng mga certain task. Ayan, Introduction to Virtual Assistant, Social Media Management 101, Artificial Intelligence for VAs, meron na ako niyan, may 3 certificate na ako. And then the rest, guys, is itutuloy ko lang yan. Dahil meron ditong mga 10 modules na kung saan you will learn
and kailangan ipasa mo yung mga quizzes. So dito rin guys is nakagawa din ako ng aking portfolio. Hindi ako nag-edit, hindi rin kailangan ng creativity. So may kita nyo dito, nag-fill out lang ako ng mga information na hinihingi nila and then boom, nandito na agad yung aking portfolio website and it actually looks like this. Sobrang ganda, di ba? Nakakatuwa. Ayan, creative software, mga sample work ko, pinaste ko lang dito, and also may certification. So, nandito guys, naka-record lahat. Para ito na lang yung isi-send ko sa aking magiging client in the future. So guys, isa sa mga pinaka-nakakakabang part sa pag-a-apply is yung interview. Do not worry because here sa Reni AI, meron sila ditong AI voice coach na kung saan magtatanong ito and then you will answer, of course, in English. At siya mismo magbibigay ng rating sa'yo kung ano yung kailangan mong i-improve. O diba, no pressure at all kasi si AI lang naman yung nakikinig sa'yo. At hindi lang yan, para naman sa mga merong pro account dito sa Reni AI, meron din silang weekly meeting and live training. Siyempre, isa ito sa mga stepping stone natin para makakuha ng mas mataas na rate sa ating mga service na binibigay sa ating mga client. Tapos may mga recordings din dito si Kuya Rene Boy ng kanyang mga coaching. Sa pagtatrabaho online, knowledge is power, kaya wag nating sayangin yung mga ganitong klaseng resources. So guys, if you're interested to explore Reni AI, just refer to the link in the description box below and register for free. Okay, so let's proceed to the next online job na maire-recommend for us moms. Ayan, we have here chat or email support. So, best for moms who prefer non-voice or low-call online work. Non-voice meaning hindi ka magsasalita, hindi siya via video call or voice call. Kasi minsan, di ba, yung free time lang talaga natin is yung kung tulog na yung mga bata. So, this one is really good, guys, kasi hindi ka mag-iingay. Ito yung mga common tasks: reply to customer messages, handle tickets, moderate comments or communities, escalate issues to the right team, keep tone friendly and professional. So, ito yung mga kalmadong nanay. Hindi ito yung mga madidiwara. Okay. Alright, so here are the websites kung saan kayo pwede mag-apply as an email or chat support. Please take a look at them one by one. Ayan, nandyan si Mod Squad, Support Ninja, Live World, Job Street PH, and Indeed PH. So, dito sa Job Street PH and Indeed PH, ayan, meron tayong mga search keywords pala dito sa baba. Yan yung i-search ninyo para makapag-apply kayo for this certain online job. So, for our next online job here, we have online tutor or ESL tutor. So, best for moms who can speak clearly and enjoy teaching. So, ito guys, no, meron ako mga kakilala na mga nanay na online tutor or ESL tutor. And I would say, if you really like teaching, you will enjoy this. And perfect ito sa mga schedule na kung saan yung anak mo is nasa school. Pero hindi ko to marirecommend sa merong anak na baby. Kasi mag-iingay ka talaga if you're an ESL tutor. Tapos dapat hindi ka rin maistorbo. Unlike dito sa mga previous online jobs na nabanggit ko a while ago, pwede ka magtrabaho habang hawak mo yung anak mo or habang inihele mo siya. Pag ESL tutor ka, dapat dedicated, undivided attention ka sa ginagawa mo. Yun lang yung downside being an ESL tutor. Kung medyo malaki na yung anak ninyo, yan. So, this one is a good choice as well. So, here, ang common task, of course, teach English conversation. Conversation, guys, hindi ka talaga magtuturo ng mga ng mga terms, like yung verb, adverb, hindi. Conversation. Pwede rin kayo magturo ng Tagalog or other subject. Sa ibang website, guys, nag-aalok din ng mga native languages. Set lesson availability, use prepared lesson materials, and help student practice speaking. So, sa mga nagtatanong, no, provided na ba yung lesson? Well, most commonly, no, sa mga companies, meron na silang mga materials na pwede mong gamitin. Pero if you are going to have, independent online teaching, kayo mismo maghahanap. Pero si AI nandyan na di ba? Ang dali lang makagawa ng mga materials. Ito yung mga website kung saan kayo pwede mag-apply as an ESL or online tutor. We have Preply, Cambly, Native Camp, Engu, and Preply Tagalog. So, yan yung mga websites kung saan kayo pwede mag-submit ng application. So, pagkakaalam ko dito sa Native Camp, mga Japanese students ang meron sila. And if you want to explore more, meron din tayong ACADSOC, 51 Talk, ayan, mga Chinese students naman doon. And Rare Jobs, ayan. So, yun yung mga iba't ibang ESL companies. Actually, marami nga Marami rin nagsulputan ngayon. May mga Korean companies na din.
Ang downside dito, once na nabook na yung schedule na inopen mo, hindi ka na pwedeng mag-absent. Kasi pag nag-absent ka, makakaltasan ka ng malaki. Doon sa previous company ko, nung nag-work ako as an ESL tutor, pag nag-absent ako, ang kaltas sa akin is 200 pesos. Tumpas na siya ng mga 3 lessons. So, yun. I don't know if ganun pa rin hanggang ngayon. Or sa ibang company rin ba is ganun din ba yung ginagawa nila? I hope sana magbago rin, no? Kaya dito guys, i-open nyo lang yung mga slot na kung saan yung sure na free kayo that time. Okay, so for our next one here, we have transcription or captioning. So this one is best for moms who type fast and can focus on audio details. Here you have to listen to audio or video, type accurate transcripts, add captions or subtitles, follow style guides, proofread before submitting. Here are some of the companies na kung saan kayo pwede mag-apply as a transcriptionist. So I'm not quite sure lang dito sa Rev. I think hindi lang sila yata hiring as of right now dito sa Pilipinas. Pero i-check nyo na rin, ano. And for other websites, ayan guys, pwede nyong i-explore ito. Yun nga lang, dito sa transcription jobs, medyo limited lang yung mga projects na available. I would still suggest na maghanap pa kayo ng ibang platform na pwede nyong pag-applyan. Pero if you want transcription-specific websites, ayan, ito, dito kayo mag-apply. Applyan nyo yan lahat. So, dito guys, specifically, kailangan talaga maganda yung inyong typing performance. Hindi lang mabilis, pero accurate. And ang maganda rin dito is, ano siya, hindi nire-require na dapat tutok ka na masyado sa pagtatrabaho mo. Pwede mong iniiwan-iwanan, tapos babalikan mo na lang pag free ka uli. Basta, ma-meet mo lang yung deadline. For the next online job, we have here, AI trainer or data annotation. So, ito guys, isa sa mga bagong niche, no, ngayon, this 2025 to 2026, dahil nauuso si AI, kailangan din natin siyang turuan for new skills na kung saan ire-replace ka niya. Ganun talaga, no? So here are the common tasks. Of course, rate AI responses, compare answer quality, create or review prompts, label text, images, or search result, follow detailed task guidelines. So for more information about AI trainer or data annotation, I already made a dedicated video about this. You can just refer to the link in the description box below. So ito yung mga websites na kung saan pwede kayong mag-apply as an AI trainer. So never buy or rent AI training accounts. You must remember that. Use your own verified account. Kasi pag gumamit kayo ng ibang AI training account, nagtatrabaho lang kayo para mapagod lang. Hindi kayo babayaran. Kayo mismo nakapangalan sa inyo yung AI training account na gagamitin po ninyo for working. Okay, so for our next one here, we have social media or content assistant. So dito naman guys is best for moms, no, na maalam sa Canva, captions, and posting schedules. So this is more on social media management siya. Okay? Here, you have to create Canva graphics. So, bakit Canva? Kasi may mga preset na yan siya. Mas madaling mag-design using Canva. And you can also get the help from, you know, ChatGPT dahil may mga embedded photo editing request, diba? So, here you can also write captions and hashtags. Mas mapapadali nga yan dahil nga may AI na. So, konting revision na lang ang kailangan or pagandahan na lang ng prompt. Schedule post and reels. Reply to comments or DMs. Track simple content performance. So, yan yung mga basic or common task na ginagawa sa ganitong klaseng online job. Pwede mo yan gawin actually, no, using your mobile phone. So here are the sites where you can apply. Of course, meron tayo dito mga online job portals. Again, Online Jobs PH, Virtual Staff PH. So kailangan mo lang mag-search for the keyword social media management or content assistant. Upwork SMM, ayan. Fiverr and Hubstaff Talent. So, yan yung mga most common websites, guys, ha. You can take a visit. Tingnan nyo na lang yung links dito sa right side, guys. Basta, just be clear lang sa pagsusearch, no, ng inyong... Okay, so for our last online job, here we have data entry or bookkeeping admin. This is best for detail-oriented moms who are comfortable with spreadsheet. So, sa mga CPA, actually, no, bookkeeping is a really good niche sa pag-a-apply ng trabaho online. Actually, meron nga ako na-interview before, nakakolab ko siya way back 2022. Bookkeeper siya, and meron siyang 9 clients. Ang maganda kasi sa bookkeeping, output-based. Anytime you want, anytime na gusto mong tapusin yung trabaho, doon ka na magtatrabaho. Kasi
output-based lang naman siya. And syempre, kung marami kang free time, mag-apply ka sa maraming client. And alam nyo ba, ang kinikita niya per month is 200,000 pesos. You can make the best out of your degree as a CPA, mag-apply ka as a bookkeeper. So, ito yung mga common tasks na ginagawa. Encode records accurately, update product listings, organize spreadsheets, invoice or receipt tracking, basic QuickBooks or Xero support. So, guys, as a data entry specialist, ito, yung encode, update product listing, and yung basic QuickBooks, yan yung ginagawa. Pero, as a bookkeeper, yung invoice and receipt tracking, yung pag-track ng mga nagastos, ng mga kinita, yon, bookkeeping yon. So, ito yung mga websites where you can apply. You can just take a look, take a screenshot, tapos puntahan nyo yung mga links. Okay? So, for starter skills, ito yung mga tools na most commonly na ginagamit, like Google Sheets, Excel Basics. So, kailangan dito accuracy and clean file naming. So, yun yung mga most common tools talaga na ginagamit. Pero, hindi ako para dito. Hindi ako marunong gumamit ng spreadsheet at Excel. Inaasa ko lahat kay AI. So, sige nga, sagutin natin yung mga katanungan dito at malalaman ninyo kung para saan ba kayo. So, need fewer calls. Search, non-voice, email support, chat support, and data entry. Need flexible time. Search freelance, contractor, project-based, flexible schedule. Need stable income. Search full-time, remote, long-term, and permanent work from home. And need beginner-friendly. Start with admin, customer support, and content assistant or ESL. So guys, may nakikita kayo dito mga rectangles na merong text. For nap time, short blocks. Ayan, may mga baby. AI task transcription and data entry. For quiet night shift. For quiet night shift, here we have ESL, chat support, VA support tickets. Pero guys ha, for ESL, kailangan nasa ibang kwarto ka, nasa sala ka, or saan man hindi ka maririnig ng mga anak mong natutulog. Kasi nga naman, gabi ang peak hours ng mga ESL tutors. Doon maraming estudyante na nagbubook. That is from 7 o'clock to 11 p.m. Pero mga bandang 9 o'clock onwards, tulog na yung mga anak mo. Doon ka pwedeng mag-open ng slot. So, for school hours naman, here we have VA, social media, bookkeeping, admin. So, right now, pag-usapan natin yung mga basic setup before applying. Of course, you need to have stable internet, backup data if possible. Laptop, desktop, headset for calls, or transcription. Pero may maidagdag ako sa inyo dito. Kung ang trabaho ninyo is social media management, pwede rin naman yung mobile phone na lang. Google Workspace, Gmail, Drive, Docs, or Sheets, Canva account for content assistant roles. So, kailangan meron kayong membership or nakasubscribe kayo. Then, simple resume, one-page portfolio, or sample work para sa mga creatives. Guys, ha? Again, Reni AI, makakatulong sa inyo sa pag-prepare no, ng inyong sarili bago kayo mag-apply. Professional email and updated profile photo. And of course, for moms, you have to prepare realistic availability window before interviews. Once na nakapag-apply ka ng trabaho at na-accept ka na, you have to face it. Kailangan talaga pure management ang kailangan dahil hahatiin mo yung sarili mo sa pagtatrabaho at pag-aasikaso sa bahay. Kaya you have to be very careful. You have to consider these things na makikita dito sa ating previous page. Ayan ha. Screenshot nyo yan. Tapos pag-isipan nyo, pag-pray nyo kung ano yung nababagay sa inyo. So here is a 7-day application plan. So screenshot nyo yan. Gawin ninyo yung mga nakasulat dito para mas maging organized yung inyong pag-a-apply. Hindi yung parang sabog-sabog lang na nakagawa ka lang ng resume, send to all mo na lahat, wag ganon, okay? So here are the scam check before you apply. Ito yung lagi kong binabanggit every time na nagre-recommend ako ng mga online jobs sa ating mga YouTube videos. Never pay an application fee, training fee, or equipment fee to get hired. Be careful with Telegram-only hiring. Yung mga task daw, like yung copy-paste, yan. Common yan sa mga Telegram and also sa WhatsApp. Ingat kayo, baka masayang lang yung oras ninyo. Use official career pages or verified job board listings. Do not send passwords, OTP codes, bank login, or full ID copies to random recruiters. Ingatan ninyo yung identity nyo, baka gamitin yan sa masamang bagay. Never buy or rent accounts for AI training or freelance platforms. And also, search the company name plus scam or review before submitting sensitive documents. Yes, maganda kayo mismo mag-research kayo on sa client ninyo or sa company na
pinag-a-applyan ninyo. Legit jobs pay you. They do not ask you to pay first. So ito guys, mga copy-paste search keywords na makakatulong sa inyo sa paghahanap ng trabaho. Here are some of the apply links directory, guys. Screenshot nyo na lang, no, yung mga websites na to if you are planning to apply for multiple companies or multiple websites. So yes, libre lang ang pag-a-apply guys, kaya sagarin na natin kung meron kayong nalalaman ng mga companies, kung na-research nyo na legit yan, mag-send kayo ng application. So guys ha, sa pag-a-apply, start with one real skill, then apply to real openings consistently. So yun na lahat ng napag-usapan natin in today's video. I hope marami kayong natutunan, no, sa mga nanay dyan. If you have any questions, you can comment below sa ating comment section at sasagutin ko yan agad. So yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video, and kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So have a nice day, God bless, and goodbye!